Hello everyone. Ano po ba ang environmental compliance requirements ng isang commercial establishment? Umpisa natin dito sa EMB Memorandum Circular 2014-005 at ito yung revised guidelines for coverage screening and standardized requirements under Philippine EIS system. So, sa isang commercial establishment, kailangan mong tingnan ang compliance requirements mo under PD 1586 or the Philippine Environmental Impact Statement System. So, diyan po, kailangan titingnan mo kung anong kategory ng iyong project. So, halimbawa sa isang commercial establishment, isang restaurant, anong kategory ang project na 'yan? So, meron tayong apat na categories base dito sa memorandum. Meron tayong Category A, Category B, Category C, at Category D. Ang isang restaurant ay masasabi natin na Category D project dahil ito yung project or undertaking that are deemed unlikely to cause significant adverse impact on the quality of the environment. So kung ang isang commercial establishment gaya ng restaurant ay matatawag natin na Category D project, kailangan meron tayong compliance, which is 'pag sinabing Category D, hinahanapan ito ng tinatawag na Certificate of Non-Coverage. So, under PD 1586, yung owner ng commercial establishment must secure a DNR Certificate of Non-Coverage. So, unang-unang iisipin ng owner, operator ng isang commercial establishment ay ang mag-secure ng DNR Certificate of Non-Coverage at yan ay kadalasang hinahanap sa local government unit sa pag-apply ng business permit. All the more sa DENR EMB, ito yung kanilang hinahanap sa mga ganitong facility. So pagka nagkaroon ng inspection ang DNR EMB sa mga ganitong establishment, hahanapin yung Certificate of Non-Coverage. Now, yan po ay base sa Presidential Decree 1586 Philippine Environmental Impact Statement System and based sa EMB Memorandum Circular 2014-005, kailangan mag-secure ng DNR Certificate of Non-Coverage from DNR EMB. Ano yung mga ah, limits na mapag-uusapan? So, kapag ang limits natin or threshold, kapag ang gross floor area ay less than 10,000 square meter, so sila ay hindi covered. So, they are not covered by the system to secure an environmental compliance certificate, which is yan po yung pinaka-requirement and under Section 4 of the PD 1586, yan yung ECC requirement. Pero dahil less than 10,000 square meter, ito ay mapapaloob sa Section 5, ito yung other projects. Kaya hindi siya hahanapan ng environmental compliance certificate kundi
Certificate of Non-Coverage lamang. So bilang owner or operator ng isang commercial establishment, kung meron kang floor area na less than 10,000 square meter, pwede kang mag-secure lamang ng Certificate of Non-Coverage from DNR EMB Regional Office. Now, doon sa more than 10,000 square meter, so if we have a floor area more than 10,000 square meter, i-require ka ngayon ng mag-secure ng Environmental Compliance Certificate. So, yan yung mga limit. So, sa isang restaurant, usually naman, maliit lamang mga yan. Kailangan ka mag-secure ng Certificate of Non-Coverage. At ano yung mga requirements para makapag-apply ng Certificate of Non-Coverage? Number one, syempre yung proof of authority over the project site. So, minsan may mga usapang land ownership. So, yung ating lot title, etc. Yan. Kailangan din ang site development plan para sa evaluation ng EMB personnel kung ano ang makikita ang components. At syempre, diyan makikita kung gaano din kalapad, kalaki yung area occupied. Kailangan din syempre ang zone statement of accountability of the proponent, yung may-ari. Ang ibig sabihin nito, yan ay downloadable sa system, online application system, CNC online application system. Kaya no worries dyan sa zone statement. Pipirma na lang yan at papanotaryo. Kailangan din syempre ang government ID, syempre ng owner, let's say proponent. And then we have the geotag photo of the project site. Kailangan po yan. So, itong requirements na ito, along with the proof of payment amounting to 1,240 pesos. Yeah. Yan ang mga requirements for securing a certificate of non-coverage. Kung meron pang hihingin na ibang requirements, so it varies from region to region. May mga lugar kasi na pasok sa protected area, may mga lugar na nasa mga shore, may mga maaaring iba pang documents na hihingin base sa location ng project. So sa isang commercial establishment, we need to secure a certificate of non-coverage. Unahin yan sa lahat dahil yan ang hahanapin po pinakauna. Now dito sa ating EMB Memorandum Circular 2014-005, ang Category D project, kailangan mo lang mag-apply nito sa EMB Regional Office where the proposed project is located. Madali naman ang paraan na ngayon ng pag-apply kasi pwede na tayong pumunta dito sa CNC online application system. Yeah. So, punta natin dito sa ating internet, CNC online application. So, ito, nakikita natin tong EMB, EIA, CNC online application system. Click mo lang yan at dyan ka na ngayon makakapag
verify kung qualified ka mag-apply ng CNC. So, dito verify the coverage. Halimbawa dito lalagay mo restaurant. Now sa restaurant, hahanapin sa'yo ang total floor area basta dapat hindi lalagpas ng 10,000 square meter or 1 hectare para makapag-apply ka ng CNC. Pagka nag more than 1 hectare or more than 10,000 square meter, sasabihin na sa'yo ng system, you are required to secure ACC. So dito, ang gagawin mo lang, type mo lang yung value ng iyong total area. So halimbawa, 10,000 square meter, 1 hectare yon. Kung 9,000 square meter yon, edi 0.9. And then click next. So makaka-proceed ka with screening questions para malaman talaga kung in other factors, qualified ka pa din mag-secure ng CNC. Dahil may mga factors affecting the CNC qualification. For example, ang liit nga nung project mo pero you are located in a protected area. So dahil nasa protected area, i-require ka ngayon ng ECC. So yun. Proceed lang ng proceed kung masagutan mo ito. Like for example, itong mga sagot natin dito ay no and then yes sa pinakababa. When you click proceed, yan na yung CNC online application form. So, dire-diretso na yan hanggang ma-submit mo ang form na ito. Okay? So, the rest is story. Pagka na-click mo na tong save and generate requirements, ibig sabihin na-submit mo na yung application, magsasubmit ka na lang or mag-upload ka na lang ng mga requirements. So, just go to CNC Online Application System, makakapag-apply ka na ng CNC. Okay? So, lagay natin sa ating guide notes yung system. So, yan. Now, sa mga commercial establishment, maliban sa certificate of non-coverage, meron ka pang ibang mga requirements dyan under different environmental law. So, unang-una nga yung PD 1586. Ang pangalawa, yung ating Republic Act 9275. Ano naman tong RA 9275? Ito ang Philippine Clean Water Act of 2004. So kapag ikaw ay merong water pollution source and control facilities based on section 14 ng DAO 2005-10, which is the IRR of RA 9275. Kailangan mo ng tinatawag na discharge permit. So kapag meron kang water pollution source and control facilities, kailangan mo ng discharge permit. So ang isang restaurant kadalasan meron yang basic sanitation facility, 'di ba? Ito yung comfort room and standard septic tank, 'di ba? Common 'yan sa mga commercial establishment. Meron pa yang iba, yung tinatawag natin na oil and grease interceptor system. Lahat ng oil and grease nandyan. So, ito yung very common na compliance requirement sa mga commercial establishment.
Now, kung babasahin natin itong nandito sa Dow 2005-10 on the right. Yan. Dow 2005-10 refers to implementing rules and regulations of the Philippine Clean Water Act. Yan yung ating pangalawang batas na tinitingnan kung ano ang compliance requirement ng isang commercial establishment. Dito sa Department Order 2005-10, pupunta tayo doon sa sinabi natin na Section 14. Ang Section 14, ayan yung ating discharge permit. Sabi dito, Section 14, discharge permit. The department shall require owners or operators of facilities, yan, yung basic sanitation facility, that discharge regulated effluent to secure a permit to discharge. Yan. So, dito, sa isang commercial establishment, ang owner kailangan mag-secure ng a wastewater discharge permit.